Ang unang aking nakita nang ako'y nasa unang baitang pa. Basa dito, basa doon ang tanging naririnig ko sa aking mga batang kasama. Ako'y nagtataka kung bakit kailangan kami matutong magbasa. Sapagkat sa mumunting kaisipan, hindi pa maaabot ang tunay na kahulugan at kahalagahan. Kapag kami ay hindi nakakabasa, ang aming maestra ay nagagalit na. U. Ang bigkas ng maestra naming mga matay namimilog pa. Bibig ng guro ay pinalalaki pa upang siya ay aming magaya. Di nga nagtagal at ang dating abakada ay naging salita na at lalo pang humusay kami kanyang mag-aaral. Mabilis na magsipagbasa at may pangunawa pa na kasama. Mabuti na lang may kahigpitan si ma'am para kami ay hindi magtamad-tamaran. Oo nga pala, tama si ma'am. Okay, sarap nga palang bumasa at naiintindihan mo pa. Hay, salamat. Ang sambit naming lahat. Ngunit teka. Akala'y abakada ni ma'am matitigil na pansamantala. Pagtingin namin, lahat sa pisara, lahat kami nagulat. Abakada na palitan na ang nakasulat. Tayo'y magbilang na mga tasang nakaguhit pa, 1, 2, 3, ang bigkas pa niya. Sa 4 na sulok ng aming silid-aralan, maliit man siksikan sa upuan, marami naman kaming kaalaman na natutunan pati na ang kagandahang asal kanyang itinanim sa aming isipan. Sa haba ng panahon, hindi kailanman malilimutan, guro, ma'am, teacher, lang siyang naturingan, mababa man ang paningin ng ilang kababayan. Minsan nga ginagawa pang katatawanan. Tosino at yema lang ang bitbit ni ma'am. Pambenta lang sa loob ng silid-aralan. Ngunit ano man ang idikit sa pangalan, mananatili ka pa rin sa aming puso't isipan. Batid din ng bawat isa sa amin na naging iyong mag-aaral. Hindi may tatanggi, lahat kami ay tumatak na sa kanyang mahabang listahan. Ito man ay mabura maglaho sa kanyang sulatan. Sa puso at isipan kami hindi kailan makakaligtaan. Kaya naman ngayon sa araw ng pagdiriwang, dapat lamang parangalan mga guro nating hindi dapat malimutan. Ikaw na ang aming naging gabay upang marating ang mga pangarap. Salamat, teacher, ma'am, guro,